Sa laki ng kinikita ngayon ni Diwata, ano na nga kaya ang mga naipundar niya? Totoo bang bumili na siya ng lupa sa Rizal? Magpapatayo na kaya siya ng dreamhouse niya? How about kotse? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Sa aking last video, pinag-usapan natin kung magkano na nga ang kinikita ni Diwata kada araw sa kanyang parisan. After some computations, nakapag-come up tayo ng ganitong amount, 1,725,000 pesos. Yan ang malinis sa tubo ni Diwata sa kanyang parisan kada buwan. With that amount, mapapatanong ka na lang, ano na nga kaya ang naipundar ni Diwata? Tara, isa-isahin natin. Ang isa sa mga malalaking naipundar na ni Diwata mula sa kanyang parisan ay ang kanyang kotse na isang sedan car. Ito ay ang 2017 Toyota Vios 1.5G automatic transmission na kulay gray. Bagamat aminado si Diwata na nabili niya ito ng second hand, talaga namang proud na proud siya sa una niyang naipundar na sasakyan. Dati ang sasakyan ko bike lang ay nakabili na ako ng sasakyan na talagang pinaghirapan ko talaga. Nakakatuwa. Ang tanong, magkano kaya niya ito nabili? Sa current marketplace ngayon, nagkakahalaga ang second hand na 2017 Toyota Vios around 300 to 450,000 pesos. Sunod sa ating listahan ay ang pagbili di umano ni Diwata ng isang hektaryang lupa sa probinsya ng Rizal, sa bayan ng Pililla. Ayon sa aking source, binili daw ito ni Diwata nung nakaraan lang. Ang lupa daw ay mostly farmlands at napagkasundo ang bayaran in a span of 5 years. Balak daw itong patayuan ni Diwata ng kanyang greenhouse in the future. Wow, kung totoo man to, grabe nakaka-proud itong si Diwata. Ito kasi ang kasalukuyang tinitirhan ni Diwata ngayon. Simple lang pang bahay ko, pero ang laki po ng pasasalamat ko dahil at least dito kahit simple lang siya, at sigurado naman ako na safe kaming lahat. Pero ang tanong, magkano kaya ang lupang binili niya? Base sa current price, per square meter ng lupa sa probinsya ng Rizal, nasa 8 to 12 million pesos ang estimated value nito. Sunod sa ating listahan ng mga naipundar na ni Diwata ay hindi para sa kanyang personal use, kundi para ito mismo sa kanyang negosyo. Ngayong buwan lang ay nagpatayo si Diwata ng bagong kusina sa kanyang parisan sa Pasay. Makikita na ang pinatayo niyang kusina ay kumpleto with roofing structure, fence, with an open design para sa mas maayos na ventilation. Hindi lang yan, bumili na rin si Diwata ng bagong lutuan ng kanyang fried chicken. Ito ay ang lutuan na parehong ginagamit sa mga fast food restaurants. This is a professional gas split deep fryer na nagkakahalaga ng nasa around 40 to 60,000 pesos. Ayon kay Diwata, isa muna ang binili niya para matest niya muna kung gusto niya ang pagkakaluto ng kanyang chicken. And guess what? Nagustuhan ni Diwata. Bukod sa kanyang kusina ay nagpatayo na din si Diwata ng bagong comfort room sa kanyang parisan, complete with male and female restrooms, and of course, kasama na din ang restrooms ng LGBTQ community. Kasi 20 CR natin, 10 CR yung ginagawa na yan. Based on my personal estimates, nagluwal si Diwata ng around 500 to 600,000 pesos para sa expansion na ito. Sunod sa ating listahan ay yung mga gintong alahas ni Diwata. Naging trademark na sa look ni Diwata ang mga suot-suot niyang gold necklaces, mga singsing, and bracelets. Pero napapansin ko lang na lagi niyang dinideny na totoong mga ginto ang kanyang suot. Mayaman, napakagit alahas, makikit pa ko na lang sa magulang. I'm sure he's just being humble. Pero alam kong wais itong si Diwata at alam niya ang ginto ay isang good investment. Habang tumatagal, tumataas ang presyo nito. Dahil ang gold ay isang scarce material na nauubos. Kaya ito nagkakaroon ng appreciation sa value as time goes by. Grabe, dahil na-witness natin ang journey ni Diwata mula sa isang baklang lumarampang sugatan sa presinto hanggang sa nagsumikap at nagtayo ng negosyo, hanggang sa pagsikat niya ng todo-todo, hanggang sa ngayon na unti-unti niya na natutupad ang kanyang mga pangarap, we can't help but be proud of Diwata. Super deserve niya ang lahat nito. At sana, maging inspirasyon siya sa ating lahat. Yun lang, salamat sa panonood. Don't forget to leave a comment and follow. Peace!